Sa Carthage ako ay dumating, kung saan may kumanta sa paligid ko sa aking mga taingae. Kaldero ng hindi banal na pag-ibig. Hindi pa ako nagmahal, pero mahal kong magmahal, and out of a malalim na pagnanasa, kinasusuklaman ko ang sarili ko, dahil ayaw ko. Hinanap ko kung ano ang maaari kong gawin. Pag-ibig, pag-ibig sa pagmamahal, at kaligtasan na kinasusuklaman ko, at isang paraan na walang patibong. Sapagkat sa loob ko ay may tagutom sa panloob na pagkain, iyong sarili, aking Diyos, pa. Sa pamamagitan ng tagutom na iyon ay hindi ako nagutom, ngunit walang lahat ng pananabik. Hindi nasisira na kabuhayan, hindi dahil napuno nito, ngunit higit pa. Walang laman, lalo akong kinainisan. Dahil dito ang aking kaluluwa ay may sakit at puno ng mga sugat, malungkot itong naglalabas, nagnanais na masimot sa pamamagitan ng pagpindot ng mga bagay ng kahulugan. Ngunit kung ang mga ito ay walang kaluluwa, hindi sila magiging mga bagay ng pag-ibig. Ang magmahal noon, at ang mahalin, ay matamis sa akin, ngunit higit pa, kapag ako nakuha upang tamasahin ang taong mahal ko, aking dinungisan, sa makatuwid, ang bukal ng pakikipagkaibigan sa karumihan ng kahalayan, at pinalo ko ang ningning nito na may impyerno ng kahalayan, at sa gayon ay napakarumi, at hindi karapat-dapat, ako ay mabibigo. Sa pamamagitan ng labis na walang kabuluhan, maging mabuti at magalang. Nahulog tuloy ako sa loob. Ang pag-ibig kung saan nais kong masilo. Diyos ko, awa ko, kung paano. Maraming apdo ang iyong ginawa mula sa iyong dakilang kabutihan na iwiwisik para sa akin yon. Tamis, sapagkat ako ay kapwa minamahal, at lihim na nakarating sa buklod ng tinatangkilik, at may kagalakan na nakagapos ng mga gapos na nagdadala ng kalungkutan, na ako maaaring hampasin ng mga baras na bakal ng paninibugho, at mga hinala, at mga takot, at mga galit, at mga pag-aaway. Dinala din ako ng mga stage play, puno ng mga larawan ng aking mga paghihirap, at ng panggatong sa aking apoy. Bakit nga ba, ang tao ay nagnanais na maging malungkot na nagmamasid? Malungkot at kalunos-lunos na mga bagay, na hindi naman siya magdurusa. Pa. Ninanais niya bilang isang manonood na makaramdam ng kalungkutan sa kanila, ang kalungkutan na ito ay kanya. Kasiyahan. Ano ito kundi isang kahabag-habag na kabaliwan? Para sa isang tao ay ang higit pa. Apektado sa mga pagkilos na ito, mas hindi siya malaya mula sa gayong mga pagmamahal. Gayunpaman, kapag siya ay nagdurusa sa kanyang sariling pagkatao, ito ay ginagamit upang maging estilo. Paghihirap, kapag siya ay nahabag sa iba, kung gayon ito ay awa. Ngunit anong uri ng habag ito ba ay para sa mga nagkukunwaring hilig? Para sa auditor ay hindi tinatawag na magpaginhawa, kundi magdalamhati lamang, at pinalakpakan niya ang aktor ng ang mga fiksyon na ito ay higit pa, lalo siyang nagdadalamhati. At kung ang mga kalamidad ng ang mga taong iyon, maging noong unang panahon, o katang-isip lamang, ay kumilos ng gayon na ang hindi naluluha ang manonood, lumalayo na naingis at pumupuna. Ngunit kung siya'y nakikilos sa pagsinta, siya'y nananatili sa layunin, at umiiyak sa kagalakan. Ang mga kalungkutan ba ay labis na minamahal? Tunay na ang lahat ay naghahangad ng kagalakan. O samantalang walang may gusto? Upang maging miserable, nalulugod pa ba siyang maging mahabagin? Na dahil hindi kaya maging walang pag-iibigan, sa kadahilanang ito lamang ang mga hilig ay minamahal. Ito rin nagmumula sa ugat na yon ng pagkakaibigan. Ngunit saan napupunta ang ugat na yon? Saan dumadaloy ito? Sa makatuwid ay tumatakbo ito sa agos ng pitch na bumubulusok sa mga yon. Napakalaking tides ng maruming pagnanasa, kung saan ito ay sadyang binago at binago, ang pagiging sa sarili nitong kalooban ay umusbong at nasira mula sa kanya. Kaliwanagan ng langit. Matatanggal ba ang kahabagan? Walang kinalaman. Maging kalungkutan kung minsan ay minamahal. Ngunit mag-ingat sa karumihan, o kaluluwa ko. Sa ilalim ng pangangalaga ng aking Diyos, ang Diyos ng ating mga ninuno, na magiging pinupuri at dinadakila sa lahat magpakailanman, mag-ingat sa karumihan. Para meron ako. Hindi ngayon tumigil sa pagkaawa, ngunit pagkatapos ay sa mga sinihan ako ay nagalak sa mga manliligaw.
Nang masama silang nasiyahan sa isa't isa, bagaman ito ay katang-isip lamang. Sa dula lang. At kapag nawala sila sa isa't isa, parang napaka. Mahabagin, nalulungkot ako sa kanila, ngunit natutuwa ako sa dalawa. Pero, ngayon higit akong nahahabag sa kanya na nagagalak sa kanyang kasamaan, kaysa sa kanya. Na inaakalang dumaranas ng kahirapan, sa pagkawala ng ilang nakapipinsalang kasiyahan. At ang pagkawala ng ilang kahabag-habag na kaligayahan. Ito ay tiyak na ang tunay na awa. Ngunit hindi nakalulugod sa kalungkutan. Sapagkat bagaman siya na nagdadalamhati para sa kahabag-habag, papurihan para sa kanyang katungkulan ng pagkakawanggawa, panagkaroon siya na tunay. Mahabagin, sa halip ay wala siyang dapat ikalungkot. Sapagkat kung mabuti ay masama ang loob na hindi kailanman maaaring maging kung gayon siya na tunay at taos-puso commiserates, nais na maaaring may ilang mga kahabag-habag na siya. Baka maawa. Ang ilang kalungkutan ay maaaring payagan, walang minamahal. Para sa ganito ang ginagawa mo, o Panginoong Diyos, na umiibig sa mga kaluluwa ng higit na dalisay kaysa sa amin. At may higit na hindi nasisira na habag sa kanila, gayon paman ay nasugatan ng hindi kalungkutan. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Ngunit ako, kahabag-habag, noon ay mahilig magdalamhati, at hinanap kung ano ang dapat idalamhati. Kapag sa iba at na nagkukunwaring at personadong paghihirap na kumikilos. Pinakamahusay na nalulugod sa akin, at attracted sa akin ang pinaka-vehemently na iginuhit. Luha mula sa akin. Anong kamangha-mangha ang isang malungkot na tupa na nalalayo sa iyo? Kawan, at naiinip sa iyong pag-iingat, ako ay nahawahan ng isang mabaho. Sakit. At dahil dito ang pag-ibig sa mga dalamhati, hindi tulad ng dapat lumubog ng malalim. Ako, sapagkat mahal kong hindi magdusa, kung ano ang gusto kong tingnan, ngunit tulad ng sa. Ang pagdinig sa kanilang mga katang-isip ay dapat na bahagyang kumamot sa ibabaw, kung saan, bilang. Sa envenom na mga kuko, sinundan inflame pamamaga, imposthumes, at a. Nabubulok na sugat. Ang aking buhay sa pagiging ganoon, ito ba ay buhay, o Diyos ko? At ang iyong tapat na awa, ay umabot sa akin sa malayo. Sa kung gaano kalubha. Ang mga kasamaan ay lumamon ako sa aking sarili, na nagsusumikap sa isang hamak na kuryusidad na. Sa pagtalikod sa iyo, maaaring dalhin ako nito sa mapanlinlang na kalaliman, at ang mapanlinlang na paglilingkod ng mga demonyo, kung kanino ko isinakripisyo ang aking masasamang gawa, at sa lahat ng mga bagay na ito ay hinampas mo ako. Naglakas loob ako kahit na, habang ang iyo. Ang mga solemnidad ay ipinagdiwang sa loob ng mga pader ng iyong simbahan, upang hangarin. At upang paligiran ang isang negosyo na karapat-dapat sa kamatayan para sa mga bunga nito, kung saan ikaw. Hinampas mo ako ng mabibigat na parusa, kahit wala akong kasalanan, o. Ikaw ay aking labis na awa, aking Diyos, aking kanlungan mula sa mga kakilakilabot. Mga maninira, kung saan ako ay gumala ng may matigas na lig, na umatras. Higit pa mula sa iyo, na iniibig ang aking sariling mga daan, at hindi ang iyo, mapagmahal eh. Palaboy na kalayaan. Ang mga pag-aaral din iyon, na itinuturing na kapuri-puri, ay may pananaw na. Mahusay sa mga korte ng paglilitis, ang higit na pinupuri ang tuso. Ganyan. Ay pagkabulag ng mga tao, na lumuluwalhati kahit sa kanilang pagkabulag. At ngayon ako ang pinuno. Sa paaralan ng retorika, kung saan ako ay nagalak ng buong pagmamalaki, at ako ay namamaga. Pagmamataas, bagaman, Panginoon, alam mo na mas tahimik at lubos. Inalis mula sa mga panunupil ng mga subverters na iyon, para sa masamang pangitain na ito. At demonyong pangalan ang mismong badge ng katapangan, kung saan ako nanirahan. Na may walang hiyang kahihiyan na hindi ako katulad nila. Sa kanila ako nabuhay. At kung minsan ay natutuwa sa kanilang pagkakaibigan, na ang mga ginagawa ko kailanman ay kinasusuklaman, ang kanilang mga subvertings, kung saan sila ay walang kabuluhang inuusig. Ang kahinhinan ng mga estranghero, na kanilang ginulo ng walang bayad na pangungutya. Pinapakain doon ang kanilang malisyosong kapanganakan. Walang maaaring maging liquor the very. Mga pagkilos ng mga demonyo kaysa sa mga ito. Ano kaya ang mas tunay na tawag sa kanila? Kaysa sa subverters.
Ang kanilang mga sarili ay pinabagsak at sa kabuuan ay una. Ang mga mapanlinlang na espiritu ay lihim na nililibak at nang-aakit sa kanila kung saan. Ang kanilang mga sarili ay nasisiyahang manlibak at manlinlang sa iba. Sa mga tulad ng mga ito, sa hindi maayos na edad ko, natutunan ko ang mga libro ng mahusay na pagsasalita kung saan nais kong maging tanyag mula sa isang mapahamak at walang kabuluhang wakas, isang kagalakan sa walang kabuluhan ng tao. Sa karaniwang kurso ng pag-aaral, nahulog ako sa isang tiyak na aklat ng Cicero na ang pananalita ay halos lahat ay hinahangaan, hindi. Kaya ang kanyang puso. Ang aklat niyang ito ay naglalaman ng isang pangaral sa filosofiya at ay tinatawag na Hortensius. Ngunit binago ng aklat na ito ang aking pagmamahal at bumaling. Ang aking mga panalangin sa iyong sarili o Panginoon at ginawa akong magkaroon ng iba pang mga layunin at mga hangarin. Ang bawat walang kabuluhang pag-asa ay naging walang kabuluhan sa akin at hinangad ko na may isang hindi kapani-paniwalang nagniningas na pagnanais para sa isang imortalidad ng karunungan at nagsimula na ngayong bumangon upang ako ay makabalik sa iyo. Para hindi matalas ang aking dila na tila binili ko sa aking ina. Allowances, sa na aking 19 na taon, ang aking ama ay namatay 2 taon. Dati, hindi para patalasin ang aking dila ay ginamit ko ang aklat na iyon, hindi rin ginawa. Ipasok mo sa akin ang estilo nito, ngunit bagay ito. Paano ako nasunog noon, aking Diyos, paano ako nasunog upang muling umakyat mula sa lupa? Mga bagay sa iyo, o alam ko kung ano ang iyong gagawin sa akin. Para sa may. Ikaw ay karunungan. Ngunit ang pag-ibig sa karunungan ay sa Griego na tinatawag na filosofiya. Na kung saan ang aklat na iyon ay nagpaalab sa akin. Ang ilan doon ay naseduce sa pamamagitan ng filosofiya sa ilalim ng isang mahusay at makinis at marangal na pangkulay ng pangalan. At disgising kanilang sariling mga error at halos lahat na sana at dating. Ang mga edad ay gayon, ay sa aklat na iyon ay sinisiraan at itinakda, mayroon din. Nilinaw ang mabuting payo ng iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong kabutihan at debosyon. Alipin, mag-ingat na baka masira ka ng sinuman sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhan. Panlilinlang, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng mundo, at hindi pagkatapos ni Kristo. Sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kabuuan ng pagka-Diyos sa katawan. At mula noong panahong iyon, ikaw, o liwanag ng aking puso, ang nakakaalam. Ang apostolic scripture ay hindi kilala sa akin, natuwa ako doon. Pangaral, hanggang ngayon lamang, na sa gayon ay lubos akong napukaw at nag-alab. At nag-alab na ibigin, at hanapin, at makuha, at hawakan, at huwag yakapin. Ito o ang sekta na iyon, ngunit ang mismong karunungan ay anuman ito, at ito lamang. Siniyasat ako na hindi nagningas, na ang pangalan ni Kristo ay wala doon. Para sa ang pangalang ito, ayon sa iyong awa, o Panginoon, itong pangalan ng aking tagapagligtas na iyo. Anak, ang aking malambot na puso, kahit nasa gatas ng aking ina, ay lubos na lasing. Sa at malalim na treasured, at kung anuman ang walang pangalang iyon, bagaman hindi gaanong natuto, pinakintab, o totoo, ay hindi nakahawak sa akin ng buo. Ipinasya ko noon na ibaluktot ang aking isip sa banal na kasulatan, upang aking makita kung ano sila. Ngunit masdan, nakikita ko ang isang bagay na hindi naunawaan ng mapagmataas, o inilatag bukas sa mga bata, mababa sa pag-access, sa kanyang recesses matayog, at veiled. May mga misteryo, at ako ay hindi tulad ng makakapasok doon o yumuko sa akin. Lig upang sundan ang mga hakbang nito. Sapagkat hindi tulad ng sinasabi ko ngayon, naramdaman ko nang lumingon ako. Sa mga kasulatang iyon, ngunit tila sila sa akin, ay hindi karapat-dapat sa kanya kumpara sa ang karangyaan ng tuli, para sa aking namamaga pagmamataas shrunk mula sa kanilang kababaan, ni hindi mabutas ng aking matalas na talino ang loob nito. Gayunpaman ay sila tulad ng ay lumaki sa isang maliit na isa. Ngunit hinamak kong maging kaunti. Isa, at, namamaga sa pagmamataas, kinuha ang aking sarili na maging isang mahusay. Kaya't ako'y nahulog sa gitna ng mga tao, na may pagmamalaki na nagmamahal, na labis salaman at prating, nasa mga bibig ay ang mga patibong ng dyablo, limsa.
Pinaghalong mga pantig ng iyong pangalan, at ng aming Panginoong Hesukristo, at ng Espiritu Santo, ang Paraclete, ang ating mang-aaliw. Ang mga pangalang ito ay umalis, hindi sa kanilang bibig, ngunit hanggang sa ang tunog lamang at ang ingay ng ang dila, sapagkat ang puso ay walang katotohanan. Ngunit sumigaw sila ng katotohanan. Katotohanan, at nagsalita ng marami tungkol doon sa akin, gayon may wala sa kanila, kundi sila. Nagsalita ng kasinungalingan, hindi lamang sa iyo, na tunay na katotohanan, kundi maging sa mga iyon. Mga elemento ng mundong ito, iyong mga nilalang. At dapat nga ay pumasa ako. Sa pamamagitan ng kahit na mga pilosopo na nagsasalita ng katotohanan tungkol sa kanila, para sa pag-ibig sa iyo. Aking Ama, napakabuti, kagandahan sa lahat ng bagay na maganda. O katotohanan! Katotohanan, sa loob-loob ay humihingal pa ang utak ng aking kaluluwa. Ikaw, kapag sila ay madalas at magkakaibang, at sa marami at malalaking aklat. Umalingaw-ngaw sa iyo sa akin, bagamat ito ay isang ekso lamang. At ito ang mga pagkain kung saan sa akin, na nagugutom sa iyo, sila, sa halip na iyo, ay nagsilbi. Sa araw at buwan, mga magagandang gawa mo, ngunit ang iyong mga gawa, hindi. Iyong sarili, hindi o ang iyong mga unang gawa. Sapagkat ang iyong espiritual na mga gawa, ay nasa harap ng mga ito. Mga gawaing korporeal, celestial man sila, at nagniningning. Pero nagutom ako. At hindi nauhaw kahit sa mga unang gawa mo, kundi pagkatapos iyo. Iyong sarili, ang katotohanan, na sa kanino ay walang pagbabago ni anino man. Lumili ko, gayon pa man ay inilalagay pa rin nila sa harap ko ang mga pagkaing yon, kumikinang na mga pantasya. Kaysa alin ang mas mahusay na mahalin ang mismong araw na ito, na totoo sa ating paningin. At least, kaysa sa mga pantasyang iyon na dinadaya ng ating mga mata ang ating isipan. Sapagkat inakala kong sila'y ikaw, aking pinakain doon, hindi sabik, para sa iyo. Hindi mo ako natikman sa kanila na gaya mo, sapagkat ikaw ay hindi ito. Kawalan ng laman, ni hindi ako pinapakain ng mga ito, ngunit naubos sa halip. Pagkain sa sleep shows very like our food awake, gayon may hindi pinapakain ang mga tulog. Sa pamamagitan nito, sapagkat sila ay natutulog. Ngunit ang mga iyon ay hindi kahit anong paraan na katulad sa iyo, bilang ikaw ngayon ay nagsalita sa akin, para sa mga iyon ay corporeal fantasies, hindi totoo. Katawan, kaysa sa kung saan ang mga tunay na katawan, celestial o terrestrial, na may. Ang aming makalaman na paningin na aming nakikita, ay higit na tiyak, ang mga bagay na ito ay ang mga hayop. At ang mga ibon ay nauunawaan gaya natin, at sila ay mas tiyak kaysa noong tayo. Mahilig sila. At muli, ginagawa namin ng may higit na katiyakan na mas gusto sila, kaysa sa pamamagitan ng hinuhulaan nila ang iba pang mas malawak at walang katapusang mga katawan na walang pagkatao. Ang gayong mga walang laman na balat ay aking pinakain, at hindi pinakain. Ngunit ikaw, aking pag-ibig ng kaluluwa sa paghahanap kung kanino ako nabigo, upang ako ay maging malakas, sining. Niyaong mga katawan na ating nakikita, bagaman nasa langit, o ang mga kung saan kami. Huwag makita doon, sapagkat iyong nilikha sila, ni hindi mo sila binibilang. Kabilang sa mga pinakapanguna sa iyong mga gawa. Gaano kakalayo kung gayon sa mga iyon? Fantasies of mind, fantasies of bodies, which altogether are not, then. Na ang mga larawan ng mga katawan na iyon, na, ay higit na tiyak, at mas tiyak pa rin ang mga katawan sa kanilang sarili, na hindi ikaw, hindi rin. Gayon may ang kaluluwa na siyang buhay ng mga katawan. Kaya pagkatapos, mas mabuti at higit pa. Tiyak ang buhay ng mga katawan kaysa sa mga katawan. Ngunit ikaw ang buhay ng mga kaluluwa, ang buhay ng mga buhay, pagkakaroon ng buhay sa iyong sarili, at hindi nagbabago buhay ko. Kaluluwa. Kung gayon, saan ka sa akin, at gaano kalayo sa akin? Malayo talaga ako. Naliligaw sa iyo, hinarang sa mismong balat ng mga baboy na kasama. Mga balat na pinakain ko. Para sa kung gaano kahusay ang mga pabula ng mga makataat. Grammarians kaysa sa mga bitag na ito. Para sa mga taludtod, at mga tula, at media. Lumilipad, ay talagang mas kumikita kaysa sa 5 elemento ng mga lalaking ito. Iba't ibang disguised, sumasagot sa 5 lungga ng kadiliman na walang
Pagiging, ngunit patayin ang mananampalataya. Para sa mga taludtod at tula maaari kong buksan ang tunay na pagkain. At, media flying, bagaman ako ay kumanta, hindi ko pinananatili, kahit narinig ko. Ito ay kinanta, hindi ako naniwala, ngunit yaong mga bagay na aking pinaniwalaan. Aba, sa pamamagitan ng ano? Mga hakbang ay dinala ako sa kailaliman ng impyerno. Nagpapagal at nagkakagulo. Sa pamamagitan ng kakulangan ng katotohanan, dahil hinanap kita, aking Diyos, sa iyo. Ipagtapat mo ito, kung sino ang naawa sa akin, hindi pa nagkukumpisal, hindi ayon sa pangunawa ng isip kung saan iyong ninais na dapat kong gawin. Higit sa mga hayop, ngunit ayon sa kahulugan ng laman. Ngunit ikaw noon, higit sa loob sa akin, kaysa sa aking pinakaloob na bahagi, at mas mataas kaysa sa akin. Pinakamataas. Nasilayan ko ang matapang na babaeng iyon, simple at walang alam. Nililiman ni Solomon, na nakaupo sa pintuan, at nagsasabi, kumain kayo ng tinapay ng mga lihim na kusa, at uminom kayong mga nakaw na tubig na matamis siya. Inakit niya ako, dahil natagpuan niya ang aking kaluluwa na nananahan sa ibang bansa sa aking mata. Laman, at pagmumuni-muni sa gayong pagkain na sa pamamagitan nito ay aking nilamon. Sapagkat maliban dito, ang tunay na bagay ay hindi ko nalalaman, at noon, kumbaga. Sa pamamagitan ng talas ng isip, nahikayat na sumang-ayon sa mga hangal na manlilinlang, kapag tinanong nila ako, saan ang kasamaan? Ay ang Diyos ay nakatali sa hugis ng katawan, at may mga buhok at mga kuko. Sila ba ay dapat igalang na matuwid na nagkaroon ng marami? Asawa kaagad at pumatay ng mga tao, at naghain ng mga buhay na nilalang. Ako, sa aking kamangmangan, ay lubhang nabagabag, at humiwalay sa katotohanan. Tila sa aking sarili na ginagawa patungo dito, kasi hindi ko pa alam yun. Ang kasamaan ay walang iba kundi isang kawalan ng kabutihan, hanggang sa wakas ay tumigil ang isang bagay. Ganap na maging na kung paano ko makikita ang paningin kung kaninong mga mata na abot. Sa katawan lamang, at sa isip ko sa isang multo. At hindi ko alam kung ano ang Diyos. Ay espiritu, hindi isa na may mga bahagi na pinahaba ang haba at lapad, o na ang pagiging bulk, para sa bawat bulk ay mas kaunti sa isang bahagi kaysa sa kabuuan. At kung ito ay walang hanggan, ito ay dapat na mas kaunti sa bahaging tinukoy ng isang tiyak espasyo, kaysa sa kawalang hanggan nito, at sa gayon ay hindi ganap sa lahat ng dako, gaya ng espiritu. Bilang Diyos. At kung ano ang dapat na nasa atin, kung saan tayo ay naging katulad ng Diyos, at maaaring masasabing ayon sa larawan ng Diyos, ako ay ganap. Ignorante. Ni alam ko ang tunay na katuwiran sa loob na hindi humahatol ayon sa kaugalian, ngunit mula sa pinakakarapat-dapat na batas ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung saan ang mga paraan ng mga lugar at panahon ay itinapon ayon sa mga panahong iyon at mga lugar, samantala, ang sarili ay pareho palagi at saan man, hindi isa. Bagay sa isang lugar, at isa pa sa iba, ayon kay Abraham. At si Isaac, at si Jacob, at si Moises, at si David, ay mga matuwid, at lahat. Yaong pinuri ng bibig ng Diyos, ngunit hinatulan sila ng hindi matuwid ng mga taong hangal, humahatol ayon sa paghatol ng tao, at sumusukat sa kanilang sarili. Maliit na gawi ang moral na gawi ng buong sangkatauhan. Parang nasa isang armory, isang ignorante sa kung ano ang inangkop sa bawat bahagi ay dapat sumaklaw sa kanya. Ulo na may greaves, o hanapin na masuot ng helmet, at ireklamo yon. Hindi sila nagkabit, o parang sa isang araw na ang negosyo ay itinigil sa publiko sa hapon, ang isa ay nagalit sa hindi pinapayagang panatilihing bukas ang tindahan. Dahil siya ay nasa madaling araw, o kapag nasa isang bahay siya nagmamasid. Ang ilang alipin ay kumukuha ng isang bagay sa kanyang kamay, na hindi pinahihintulutan ng katiwala. Makialam sa, o isang bagay na pinahihintulutan sa labas ng mga pintuan, na ipinagbabawal sa loob. Hapagkainan, at dapat magalit, na sa isang bahay, at isang pamilya. Ang parehong bagay ay hindi inilalaan sa lahat ng dako, at sa lahat. Kahit ganyan sila, na nababalisa na makarinig ng isang bagay na naging matuwid para sa mga matuwid na tao. Dati, na ngayon ay hindi, o ang Diyos na yon, para sa ilang temporal na paggalang.
Nag-utos sa kanila ng isang bagay, at ang mga ito ay isa pa, na parehong sumusunod sa pareho. Katuwiran, samantalang nakikita nila sa isang tao, at isang araw, at isa bahay, iba't ibang bagay na angkop para sa iba't ibang miyembro, at isang bagay. Dating matuwid, pagkatapos ng isang tiyak na panahon ay hindi gayon, sa isang sulok pinahihintulutan o nag-utos, ngunit sa ibang tama na ipinagbabawal at pinarusahan. Ay hostisya. Sa makatuwid iba-iba o nababago. Hindi, ngunit ang mga oras, kung saan ito namumuno. Hindi pantay ang daloy dahil sila ay mga oras. Ngunit ang mga tao na ang mga araw ay kakaunti. Sa lupa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga pandama ay hindi nila maitugma ang mga sanhi ng mga bagay noong unang panahon at ibang mga bansa na wala pa sa kanila. Karanasan ng, sa mga kung saan sila ay may karanasan ng, samantalang sa isa. At ang parehong katawan, araw, o pamilya, madali nilang makita kung ano ang angkop para sa bawat isa. Miyembro, at panahon, bahagi, at tao, sa isa na kumuha sila ng mga pagbubukod. Sa iba naman ay isinusumit nila. Ang mga bagay na ito ay hindi ko alam noon, o naobserbahan man, tinamaan nila ang aking paningin sa lahat. Gilid, at hindi ko sila nakita. Nag-iwan ako ng mga talata na maaaring hindi ko ilagay. Bawat paa kahit saan, ngunit iba sa iba't ibang metro, ni kahit sa anumang isang metro ang kaparehong paa sa lahat ng lugar. Ngunit ang sining mismo, kung saan nag-init ako, wala akong ibang mga prinsipyo para sa iba't ibang mga kaso, ngunit binubuo lahat sa isa. Gayunpaman, hindi ko nakita kung gaano yon katuwiran, kung aling mabuti. At ang mga banal na tao ay sumunod, ay higit na mahusay at may kahangahangang nilalaman. Isa ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos ng Diyos, at sa anumang bahagi, ay hindi nag-iba. Bagamat sa iba't ibang panahon ay hindi nito inireseta ang lahat ng bagay ng sabay-sabay, ngunit pinaghati-hatian at ipinag-utos kung ano ang narapat sa bawat isa. At ako sa aking pagkabulag, tinuligsa ang mga banal na ama, hindi lamang kung saan ginamit nila ang mga bagay. Naroroon ayon sa iniutos at binigyang inspirasyon ng Diyos sa kanila, ngunit din kung saan sila ay hinuhulaan ng mga bagay na darating, gaya ng inihahayag ng Diyos sa kanila. Maaari bang maging hindi makatarungan sa anumang oras o lugar na mahalin ang Diyos ng buong puso, ng may buong kaluluwa niya, at ng buong pag-iisip, at ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili? Sa makatuwid ay ang mga maruming pagkakasala na laban sa kalikasan, upang maging lahat. Kung saan at sa lahat ng oras ay kinasusuklaman at pinarurusahan, tulad ng mga tao ng Sodoma, na dapat gawin ng lahat ng mga bansa, silang lahat ay tatayo. Nagkasala ng parehong krimen, sa pamamagitan ng batas ng Diyos, na hindi ginawang gayon ang mga tao. Na dapat nilang abusuhin ang isa't isa. Para kahit na ang pakikipagtalik na dapat sa pagitan ng Diyos at sa atin ay nilabag, kapag ang parehong kalikasan ng na siya ang may akda ay nadungisan ng kabuktutan ng pagnanasa. Ngunit ang mga aksyon na iyon, na mga pagkakasala laban sa mga kaugalian ng mga tao, ay dapat iwasan. Alinsunod sa mga kaugaliang umiiral, upang ang isang bagay ay sumang-ayon at nakumpirma sa pamamagitan ng kaugalian o batas ng anumang lungsod o bansa, ay maaaring hindi nilabag sa walang batas na kasiyahan ng sinuman, maging katutubo o dayuhan. Para sa anumang bahagi na hindi nagkakasundo sa kabuuan nito, ay nakakasakit. Pero kailan ang Diyos ay nag-uutos ng isang bagay na dapat gawin, laban sa mga kaugalian o kasunduan ng sinumang tao, bagamat hindi nila ginawa noon pa man, ito ay mangyayari. Tapos na, at kung mapuputol, ito ay isasauli, at kung hindi kailanman inorden, ay ngayon ay inorden. Para sa batas kung ito ay para sa isang hari, sa estado kung saan siya naghahari, upang mag-utos ng hindi nauna sa kanya, o siya mismo noon pa man, ay nag-utos, at ang pagsunod sa kanya, ay hindi maaaring laban sa karaniwang kapakanan ng estado, hindi labag ito kung hindi siya sinunod. Sapagkat ang pagsunod sa mga prinsipe ay isang pangkalahatang kasunduan ng lipunan ng tao, magkano higit na walang pag-aalinlangan na dapat nating sundin ang Diyos sa lahat ng kanyang iniuutos. Ang pinuno ng lahat ng kanyang mga nilalang, sapagkat bilang kabilang sa mga kapangyarihan sa lipunan ng tao,
Ang mas mataas na otoridad ay sinusunod kaysa sa mas maliit, gayon din ang Diyos. Higit sa lahat. Kaya sa mga gawa ng karahasan, kung saan may pagnanais na manakit sa pamamagitan man ng paninisi o pinsala, at ang mga ito ay alinman sa paghihiganti, bilang isang kaaway laban sa isa pa, o sa ilang tubo na pag-aari ng iba, gaya ng magnanakaw sa manlalakbay o sa iwasan ng ilang kasamaan, gaya ng sa isa na kinatatakutan, o sa pamamagitan ng inggit bilang isa. Hindi gaanong pinalad sa isa pa, o isang mahusay na umunlad sa anumang bagay sa kanya. Na ang pagiging sa isang par sa kanyang sarili siya fierce, o grievous sa, o para lamang. Kasiyahan sa sakit ng iba, bilang mga manunood ng mga gladiator, o mga deriders at manunuya ng iba. Ito ang mga ulo ng kasamaan na nagmumula sa pagnanasa ng laman, ng mata, o ng panuntunan, alinman sa isa, o dalawang pinagsama, o lahat tayo, at gayon din ang mga tao ay namumuhay ng masama, laban sa 3 at 7 na salteryo ng madalas na mga kwerdas, iyong 10 utos, o Diyos, kataas-taasan. At pinakamatamis. Ngunit anong masasamang kasalanan ang maaaring maging laban sa iyo na hindi ba pwedeng madungisan? O anong mga gawa ng karahasan laban sa iyo na hindi magagawa? Masasaktan. Ngunit pinaghihiganti mo ang ginawa ng mga tao laban sa kanilang sarili. Yamang sila'y nagkasala laban sa iyo, sila'y gumagawa ng kasamaan laban sa kanila. Sariling mga kaluluwa, at ang kasamaan ay nagbibigay sa sarili ng kasinungalingan sa pamamagitan ng pagsira at pagliliwaliw. Kanilang kalikasan na iyong nilikha at itinakda o sa pamamagitan ng isang hindi katamtamang paggamit ng mga bagay na pinapayagan o sa pagsunog sa mga bagay na hindi pinapayagan sa ang paggamit na iyon nalabag sa kalikasan o napatunayang nagkasala, nagngangalit sa puso. At dila laban sa iyo, pagsipa laban sa mga tusok o kapag sumasabog. Ang maputla ng lipunan ng tao, sila ay matapang na nagagalak sa kusang loob ng mga kombinasyon o mga dibisyon, ayon sa mayroon silang anumang bagay na makukuha o paksa ng pagkakasala. At ang mga bagay na ito ay ginagawa kapag ikaw ay pinabayaan o bukal ng buhay. Na siyang tanging at tunay na lumikha at gobernador ng sansinukob at sa pamamagitan ng kusang loob na pagmamataas, anumang maling bagay ay pinipili at minamahal. Kaya, pagkatapos sa pamamagitan ng isang mapagpakumbabang katapatan kami ay bumalik sa iyo, at nililinis mo kami. Mula sa ating masasamang gawi, at maawain sa kanilang mga kasalanan na nagkukumpisal, at naririnig ang daing ng bilanggo, at pinakawalan kami sa mga tanikala. Na aming ginawa para sa aming sarili, kung hindi namin itataas laban sa iyo ang mga sungay ng isang ditunay na kalayaan, na nagdurusa sa pagkawala ng lahat sa pamamagitan ng kasakiman ng higit pa. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng higit sa aming sariling pansariling kabutihan, kaysa sa iyo, ang kabutihan ng lahat. Sa gitna ng mga pagkakasala na ito ng karumihan at karahasan, at napakaraming kasamaan, ay mga kasalanan ng mga tao, na sa kabuuan ay gumagawa ng kasanayan, na sa pamamagitan ng yaong mga humahatol ng tama, ay, ayon sa tuntunin ng kasakdalan, ay discommended. Gayon may pinuri ng mga tao, sa pag-asa ng bunga sa hinaharap, gaya ng sa berde. Talim ng lumalagong mais. At may ilan, nakahawig ng mga pagkakasala ng karumihan o karahasan, na hindi pa rin kasalanan, dahil hindi rin sila nakakasakit. Ikaw, aming Panginoong Diyos, o lipunan ng tao, kapag, ibig sabihin, mga bagay na angkop para sa ang isang takdang panahon ay nakuha para sa paglilingkod sa buhay, at hindi natin alam. Kung dahil sa isang pita ng pagkakaroon, o kapag ang mga bagay ay, para sa kapakanan ng pagwawasto, sa pamamagitan ng itinalagang otoridad na pinarusahan, at hindi natin alam kung dahil sa pagnanasa sa pananakit. Maraming aksyon noon na sa paningin ng mga lalaki ay hindi naaprubahan, ay sa pamamagitan ng iyong patotoo ay naaprubahan, at marami ng mga taong pinuri ay, ikaw na saksi, hinatulan, sapagkat ang pagpapakita ng kilos at ang isip ng gumagawa, at ang hindi kilalang pangangailangan ng panahon. Magkakaiba-iba. Ngunit kapag ikaw ay biglang nag-utos sa isang hindi nakasanayan, at hindi pinag-iisipan ang mga bagay o kahit na minsan mo itong ipinagbawal, at habang tumatagal ay itinatago ang dahilan ng iyong utos, at ito ay laban
Ang ordinansa ng ilang lipunan ng mga tao na nag-aalinlangan ngunit ito ay dapat gawin. Nakikita na ang lipunan ng mga tao ay makatarungan na naglilingkod sa iyo. Ngunit pinagpala sila na nakakaalam ng iyong mga utos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa ng iyong mga lingkod. Alinman sa upang ipakita ang isang bagay na kailangan para sa kasalukuyan o upang for show. Mga bagay na darating. Ang mga bagay na ito na hindi ko nalalaman ay nilibak ko ang mga banal na lingkod mo at mga propeta. At kung ano ang napala ko sa pamamagitan ng panglilibak sa kanila, ngunit ang paglilibak sa pamamagitan ng ikaw, pagiging insensibly at hakbang-hakbang na iginuhit sa mga kahangalan bilang sa naniniwala na ang isang puno ng igos ay umiyak nang ito ay pinutol, at ang puno, ang kanyang ina. Lumuha ng gatas. Aling igos sa kabila, na bunot ng iba. Hindi sa kanyang sarili, pagkakasala, ay may ilang Manichaean saint na kinakain, at nahalo sa ang kanyang mga bituka, siya ay humihinga mula doon ng mga anghel, o doon ay sasabog. Mga partikel ng kabanalan, sa bawat halinghing o deing sa kanyang panalangin, na mga partikel ng kataas-taasan at tunay na Diyos ay nanatiling nakatali sa igos na yon, maliban kung sila ay pinalaya sa pamamagitan ng mga ngipin o tiyan ng ilang hinirang na santo. At ako, kahabag-habag, ay naniniwala na higit na awa ang dapat ipakita sa mga bunga ng lupa kaysa sa mga tao na para sa kanila sila ay nilikha. Para kung sino man ang isang gutom, hindi isang Manichaean, ay dapat humingi ng anumang na subo ay tila. Dahil hinatulan ito ng parusang kamatayan na dapat ibigay sa kanya. At iniutos mo ang iyong kamay mula sa itaas, at inilabas mo ang aking kaluluwa. Yaong malalim na kadiliman, aking ina, iyong tapat, umiiyak sa iyo. Para sa akin, higit pa sa iniiyakan ng mga ina ang pagkamatay ng katawan ng kanilang mga anak. Para sa siya, sa pamamagitan ng pananampalataya at espiritu na mayroon siya mula sa iyo, ay nakilalang kamatayan na aking hinihigaan, at dininig mo siya, o Panginoon, narinig mo siya. At hindi hinamak ang kanyang mga luha, nang umaagos, dinidilig nila ang lupa sa ilalim ng kanyang mga mata sa bawat lugar kung saan siya nanalangin, o ikaw. Narinig siya. Sapagkat saan nanggaling ang panaginip na iyong inaliw? Kanya, kaya pinayagan niya akong tumira kasama niya, at kumain sa iisang mesa. Sa bahay, na sinimulan niyang pag-urong, kinasusuklaman ang mga kalapastanganan ng aking kamalian. Para sa nakita niya ang kanyang sarili nakatayo sa isang ilang kahoy na panuntunan, at isang nagniningning na kabataan na papalapit sa kanya, masayahin. At nakangiti sa kanya, ang sarili ay nagdadalamhati, at nalulula sa kalungkutan. Pero mayroon siya, upang magturo, gaya ng nakagawian nilang hindi turuan. Nagtanong sa kanya ng mga sanhi ng kanyang kalungkutan at araw-araw na pagluha, at siya ay sumagot. Na siya ay biwailing aking kapahamakan, sinabi niya sa kanyang magpahinga na sisiyahan, at sinabi sa kanya na tumingin at pagmasdan, kung saan siya naroroon, nandoon din ako. At nang tumingin siya, nakita niya akong nakatayo sa tabi niya sa parehong panuntunan. Kung saan? Ito ba, ngunit ang iyong mga tainga, ay patungo sa kanyang puso. O mabuti ka. Makapangyarihan sa lahat, na labis na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin na parang inalagaan mo siya. Lamang, at kaya para sa lahat, na parabang sila ay isa lamang. Saan naman ito nanggaling, na nang sabihin niya sa akin ang pangitaing ito, at gagawin ko? Feign bend it to mean, na hindi siya dapat mawala ng pag-asa na maging isa. Araw kung ano ako ay siya sa kasalukuyan, nang walang anumang pag-aatubili, tumugon, hindi, para rito. Ay hindi sinabi sa akin na, kung saan siya, doon ka rin, ngunit kung saan ka, doon. Siya rin? Ipinahahayag ko sa iyo, O Panginoon, na sa ikabubuti ng aking pag-alaala. At madalas ko nang sabihin ito, na ang iyong sagot, sa pamamagitan ng aking pagising. Ina, na hindi siya naguguluhan sa pagiging totoo ng aking huwad. Interpretasyon, at napakabilis na nakita kung ano ang makikita, at kung saan ako. Tiyak na hindi napagtanto bago siya nagsalita, kahit pagkatapos ay inilipat ako ng higit pa. Kaysa sa pangarap mismo, kung saan isang kagalakan sa banal na babae, na matupad ng gayon. Matagal pagkatapos, ay, para sa aliw ng kanyang kasalukuyang paghihirap, kaya matagal bago. For signified.
Sa loob ng halos 9 na taon ay lumipas, kung saan ako ay lumulutang sa burak ng malalim na hukay na yon, at ang kadiliman ng kasinungalingan na kadalasang sinusuri. Bumangon, ngunit bumagsak ng mas masakit. Sa lahat ng oras na malinis, makadiyos, at matino na balo, gaya ng iyong iniibig, ngayon ay higit na natutuwa. Pag-asa, gayon pa man walang kaunting pagpapahinga sa kanyang pag-iyak at pagluluksa, hindi tumigil sa lahat ng oras ng kanyang mga debosyon upang itangis ang aking kaso sa iyo. At ang kanyang mga panalangin. Pumasok sa iyong presensya, at gayon may pinahintulutan mo akong masangkot pa. At muling nasangkot sa kadilimang iyon. Binigyan mo siya ng isa pang sagot na aking naalala para sa marami akong dumaan, nagmamadali sa mga bagay na mas pinipilit kong ipagtapat sa iyo, at marami ang hindi ko naaalala. Binigyan mo siya ng isa pa. Sagot ng isang parimo, isang obispo na pinalaki sa iyong simbahan. At pinag-aralan ng mabuti sa iyong mga aklat. Kanino kapag nakiusap ang babaeng ito? Tinitiyak na makipag-usap sa akin, pabulaanan ang aking mga pagkakamali, huwag turuan ako ng masasamang bagay. At turuan mo ako ng mabubuting bagay, para ito ay nakaugalian niyang gawin nang matagpuan niya. Mga taong karapat-dapat na tumanggap nito, tumanggi siya, matalino, gaya ng napagtanto ko pagkatapos. Sapagkat siya ay sumagot, na ako'y hindi pa natuturuan, palibhasa ay nagmamalaki sa bagong bagay ng maling pananampalataya na yon, at nalilito na ang mga diverse na hindi marunong. Mga taong may mapanlinlang na mga tanong, gaya ng sinabi niya sa kanya, ngunit hayaan mo siya. Sandali, sabi niya, manalangin lamang sa Diyos para sa kanya, kalooban niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa. Hanapin kung ano ang kamalian na yon, at kung gaano kalaki ang kasamaan nito. Kasabay nito, sinabi sa kanya kung paano ang kanyang sarili, kapag ang isang maliit na isa, ay sa pamamagitan ng kanyang seduced ina ay ipinadala sa manichis, at hindi lamang nagbasa, ngunit madalas kinopya ang halos lahat, ang kanilang mga libro, at nagkaroon ng walang anumang argumento o patunay mula sa sinuman, nakita kung gaano ang sekta na yon ay dapat iwasan, at nagkaroon. Iniwasan ito. Nakapag sinabi niya, at hindi siya masisiyahan, ngunit hinimok siya ng higit, na may mga pagsusumamo at maraming luha, na makita niya ako. At makipag-usap sa akin, siya, medyo hindi nasisiyahan sa kanyang pagmamakaawa, ay nagsabi, humayo ka at pagpalain ka ng Diyos, sapagkat hindi posible na ang anak ni. Ang mga luhang ito ay dapat mawala. Aling sagot ang kinuha niya, tulad ng madalas. Nabanggit sa mga pakikipag-usap niya sa akin, na para bang ito ay tumunog mula sa langit.